posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Guide Them Away from Suffering. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. The ultimate destiny of man is to come face to face with her or his maker. How thus and how can a human spirit avoid going to hell? How can a human spirit return to God at death? And not only at death, but also in life. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon, pamagat, guide them away from suffering. Kung paano natin naakayin ng kapwa para mailayo sa pagdurusa. Ama namin, salamat sapagkat kayo'y Diyos ng ginhawa at anuman ang kabigatan namin, maaari namin ilapit sa iyo. Patuloy niyo po kaming linisin, patatawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, punuin niyo mga kakulangan namin, O Diyos. At ngayon hinihiling namin, pagalingin niyo ang mga karamdaman na aming puso sa mamamagitan na iyong salita. Palakasin niyo po kami, punuin ang aming mga kakulangan, ituwid ang aming mga kalikuan. Na mga Panginoon, ang salita mo ang maging liwanag ng aming kadiliman at siyang maging tibay ng aming mga kahinaan. Speak in power and majesty, O God. Accomplish your holy purpose. Do your will. Lift up your name and bless your people. Be our speaker. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, we pray. Babasahin po natin Luke chapter 16, several verses, coming from a story that's very common to many of us, and we pray that the Lord will give us fresh insights. Luke 16:19-31. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tantad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Here we see one of the greatest divides. Here you see a rich man and a poor man. Isang napakayamang lalaki at isa namang kabaligtaran niya sa saksakan ng hirap. The rich man was wearing expensive clothes, and you can imagine that the beggar was wearing almost like rags. The rich man was enjoying the best food every day, not only during feasts. Samantalang ito namang isang tao naghihirap ay masayang-masaya na, maambunan naman lang siya ng konting mga mumunting piraso ng pagkain na nalalaglag mula sa hapagkainan ng mayaman. The rich man was what many people might call successful. When people measure what success is according to the standards of the world, this man was very successful. And the other man could be labeled as a grand failure. And the other man, the rich man, had a good life, as opposed to the other man that had a very bad life from the standards that could be applied in many instances in life. Dalawang magkaibang buhay. Luke 16:22-24. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Kung ano naman yung pinagkaiba ng buhay nila nung sila nandito sa ibabaw ng lupa, nabaligtad naman pero magkaiba pa rin. But in many ways, you see that death is a great leveler. Pareho lang sila namatay. Mayaman ka't mahirap. Nag-iisa ka o naliligid ng isang katerbang doktor sa ospital, namamatay ang namamatay. Hindi napipigilan yan. Kuminsan, natutulong-tulungan ng i-delay. Pero darating at darating. That was a great resetting
and recalibration of their lives. Ngayon, iba na ang sukatan. Hindi na yung mga bank account, hindi na yung suot, hindi na yung damit, hindi na yung quality ng pagkain, hindi na yung laki ng bahay. Iba na ang sukatan because here in death there will be a great balancing. Lahat ng mga utang ay babayaran, lahat ng mga itinanim ay aanihin, lahat ng mabuting ginawa ay may gantimpala, at lahat ng hindi mabuting ginawa ay may bunga. Luke 16:25-26. Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta dito." The earthly divide was economic. The divide and the division was about being rich or poor. Here you see a spiritual divide, and the distinctions were that of comfort or suffering, ginhawa o dusa. Once more, it is a very rigid divide. Kung gaano kahirap tawirin ang mahirap dito sa mundo para makalipat doon sa mundo ng mayaman, ganoon naman sa kabila, doon sa mundo ng pinaginhawa ng Diyos, at doon sa mga tumamo at umani ng mga pagdurusa dahil sa pinaggagawa nila dito sa buhay na ito, hindi rin sila pwedeng tumawid. Ngayon, si Abraham naman ang hinihinga nitong mayaman ng limos. At ang gusto niya na magpalimos ng habag ay si Lazarus. Sabi niya, sa init ng aking kalagayan at sa uhaw na aking nadarama, ikaliligaya ko na isang patak lang ng tubig na dumampi sa dulo ng aking dila mula sa daliri ni Abraham, nitong si Lazarus, na isasawsaw sa tubig. Kung noon kailangan pang the best water ang iinumin niya, ngayon isang patak na lang, kahit ano na lang, ay ikaliligaya na niya. Sabi niya, "Maaari po ba, palipatin niyo dito itong si Lazarus at bigyan naman ako kahit konting ginhawa?" Sabi, "Alam mo naman anak, ang dami man ng ginhawa na natamasan at nagpasasa ka na nga. Ano naman hanggang ngayon ay gusto mo rin ginhawa ka na naman?" Dapat natin pong bigyan ng diin na hindi napunta doon sa parusa yung mayaman dahil lang mayaman siya. At hindi naman napunta tong si Lazarus doon sa ginhawa dahil lang mahirap siya. Kasi may taong mayaman na mabuti at may mayaman na masama. Merong mahirap na mabuti, may mahirap na masama. So it's not a matter of your economics. Nagkataon lang na yung mga dahilan para mapunta sa piling ni Abraham, nasa buhay ng mahirap, pero hindi yung kahirapan niya nag-qualify sa kanya. Nagkataon. So there was a very rigid divide. So hindi pwede Unang-una, sobra ka na nagpasasa noon, nalang namang walang balancing act. At pangalawa, ibigin man namin gawin yan ni Lazarus, hindi pwede, kasi may bangin. Merong pader, may pagitan, may agwat, walang tawiran. Magkahiwalay tayo habang panahon, bagamat nagkakatanawan tayo. Luke 16:27-28. Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang niyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Mabait naman itong tao, may pagmamahal sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang kamag-anak. Sabi niya, "Sige po, hindi ko na ipagpipilitan na tumawid siya dito para ako dalhan ng tubig. Ang ipapakiusap ko na lang kung pwede, pabalikin niyo naman sa lupa kahit sandali. Papuntahin niyo sa aming address, nandun ang 5 kapatid kong lalaki, na pag walang naganap na malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay ngayon, dito rin sila dadamputin." Sa makatuwid, alam nitong mayamang lalaki kung ba't siya napunta doon. At alam niya na yung mga kapatid niya patungo rin doon pag hindi napigil ang direksyon ng kanilang buhay. So this man asks, "Father Abraham, send Lazarus." In other words, send a messenger, a teacher, a counselor, a guide to my father's house, therefore to my loved ones. Send someone who will enlighten them. Send someone as enlightened as Lazarus. Though poor he was, but he definitely knew how to live life, a life that would live and lead to eternal life.
Sabi ko, merong ginawa yang si Lazarus na hindi ko ginawa o hindi ko nagawa sa kabila ng aking kayamanan. At sana matulungan niyo ang pamilya ko. Let him warn them so they don't come to this place of suffering. The rich man knew that people could be warned, could be taught and guided away from suffering to avoid the destination. He was aware. Meron siyang alam. Alam niya na pwedeng pigilin ang pagpunta sa lugar na yon. At ang makakapigil doon ay isang malinaw at nakakahikayat na pagtuturo. Sabi niya, kailangang hindi na sila mapunta rito. Kahit na hindi kami magkita pa forever, kahit na hindi ko na sila makakasama rito, makaramay, huwag na lang silang magpunta. Luke 16:29. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at mga propeta. Iyon ang kanilang sundin. So Abraham prescribed a way to avoid such destination. Walk in the way of the law and the prophets. So si Moses at ang mga propeta, the law and the prophets. Effectively, Abraham was saying, well, they have the scriptures. They have the Old Testament. That should be enough to be a guide, just like it was enough to guide Lazarus not to go there but to come here instead. At alam naman natin ang laman ng scriptures, ng Old Testament, ng prophets and the law, good deeds and offering and sacrifice. While we believe in salvation by faith alone, we know that real faith involves good deeds and offering and sacrifice. Jews knew that. And Lazarus, as a practicing Jew, knew that. Obviously, the rich man and his brothers also knew it, but just did not practice it. Alam nitong mayaman kung paano makakaiwas doon sa ganung pupuntahan. Hindi lang niya iniwasan. Kaya sabi niya, ipadala niyo po itong si Lazarus para paalalahanan ng mga kapatid ko at nang makaiwas sila. Perhaps that was why they were rich. And perhaps that was why they were candidates for hell or balancing. Because they knew the right thing to do but did not do it. It's not enough to know. We have to do what is right. Bihirang-bihira sigurong tao ang pwede magsabi, hindi ko naman alam na mali yung ginawa ko. Kahit bata, alam mali ginagawa niya. Pag nahuli mo sa akto, nagtatago rin, natatakot. Alam. Hindi sapat malaman. Dapat kumikilos tayo ayon sa alam natin. Luke 16:30, sumagot ang mayaman. Hindi po sapat ang mga yon. Moses daw and the prophets, the Old Testament teachings, the written scriptures were not enough. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sabi, hindi naman po tumalab. Ako nga hindi tinablan eh. Walang effect. Ang kailangan po, dramatic. Kung may magmumulto, babalik mula sa kamatayan, at alam na alam nilang namatay, maniniwala ang mga kapatid ko. The rich man wanted a spectacular sign. A proof for his brothers. Luke 16:31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Effectively, Abraham was saying, yung ayaw maniwala, hindi yun maniniwala. Kahit ano pa ang ipakita mo. Kailangan magpasya ka na maniwala. Kailangan magpasya ka na yung alam mo, paniwalaan mo, at sundin mo at kumilos ka ayon sa iyong alam. So Abraham was saying that if they won't obey righteous teaching through the reason, they won't obey a ghost through fear. Now, why guide them to Abraham's side? Why guide people to comfort? Ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, hindi na lang yung 5 kapatid ang mayaman na ito, kundi mga kapatid natin. Ilan ang kapatid nyo? Kapatid sa laman. Ilan na inyong mga hipag, mga bayaw. Ilan ang mga pinsan, mga kamag-anak, mga kaibigan. Sila na ngayon ang pinag-uusapan natin. Kasi tulad ng 5 lalaking tinutukoy nitong mayaman na ito, maaaring may mga kapatid tayo na nakadestino na mapunta sa kapahamakan. At kung tayo naman ay natagpuan na natin yung daan
nakakilala tayo sa Panginoon, meron tayong pananagutan tulad nitong mayaman na ito. At nawa yung pag-akto natin sa ating mga pananagutan, yung paggawa natin ng dapat gawin, hindi kung kailan huli, kundi kung kailan may oras pa. Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves life. The fruit of righteousness is a tree of life, and he that winneth souls is wise, according to another version. Now, saving life, ang tawag ng iba dyan, soul winning. Pero pag soul winning ang ginamit mong terminology, parang pang dun lang sa kabilang buhay eh. Well, it is important. Souls must be saved from eternal suffering. But even now, here, right now, lives must be saved from suffering. The relevance of God, the relevance of salvation and the work of Jesus is not only for the next life, but also for this life. Kung minsan sobra tayong relihiyoso, wala tayong iniisip kundi kabilang buhay, nalimutan na natin, ay oo nga pala, buhay pa nga pala ako ngayon. Buhay pa nga pala itong mga kapatid ko, meron pa kaming life to live. Kasi kung gusto na ng Diyos kunin kami, di kinuha na kami, ba't hindi pa? Kasi may buhay pa tayo dito. So ang talab ng kapangyarihan ng Diyos, ng pag-ibig ni Jesus, ng pagliligtas ni Jesus, hindi lang para huwag ka magpunta sa impyerno pag namatay ka, kundi para hanguin ka rin sa impyernong kadalalagyan ngayon ng marami sa atin, sa buhay mismo na to. Maraming pagdurusa ang tao, hindi lang doon sa darating pa. At napakahalaga na ating i-apply yung dugo ni Kristo, yung kanyang Espiritu, yung pagliligtas niya sa buhay ngayon at sa buhay na darating pa. Why guide people to Abraham's side, meaning God's side? Because people are lost. Not because they don't know the way, but because they don't follow directions. Maraming mga tao lost talaga. Alam naman yung tama at mali, ba't yung mali ang ginagawa? Marami nga kahit nagba-Bible study na, nakalubog na sa salita ng Diyos. Pag namili ng gagawin, pinipili pa rin yung mali. Because people are lost. Romans 3:10, the scripture tells us, no one is acceptable to God. No one is good enough. That's why we always have to hide in the grace of God, to be washed by the blood of Jesus, and to continue to renew our commitment to Jesus day by day. Hindi pwedeng month by month, year by year, day by day dapat. Kasi every day there's an opportunity for the devil to malign us, to affect us, and up to a point, destroy us. Kailangan lagi mong nire-renew yung commitment. Para yung mga mag-asawa, nagre-renew ng vows 25 years, 50 years, dapat din araw-araw. Ang totoo niyan, yung nakaabot ng 50 years kasi nagre-renew yan araw-araw. Kaya nakarami, umabot ng 50 years. Romans 3:23, all of us have sinned and fallen short of God's glory. Lahat kulang. Kahit karelihiyoso. Kahit pa nga sila ng mga Israelites, lumaki talaga sila, lagi na lang yung salita ng Diyos ang nakababadang sa isip nila. Ganoon na lagi inuulit-ulit sa lahat ng kanilang mga ritual, araw-araw. Napunta pa rin doon. It's not enough to be religious. It's not enough to open the Bible and know its contents. We must follow what it says. Kaya ang sabi ni Solomon na napakarunong sa Ecclesiastes 7:20, no one in this world always does right. Some people do right sometimes, but not all the time. Kaya lahat nangangailangan ng tagapagligtas. Isaiah 64:6, we are unfit to worship you. Each of our good deeds is merely a filthy rag. We dry up like leaves. Our sins are storm winds sweeping us away. Most of this I'm reading from the contemporary English version. So nakikita natin na kahit ano pang pagsisikap ng tao, kahit ano pang kalinis ang tingin niya sa sarili niya, di pa rin sapat. Kaya kailangan na may umakay, kailangan madala siya patungo doon sa panig, sa tabi ni Abraham, at hindi doon sa kapahamakan. Kaya ang Panginoong Jesus, sa Matthew 9:36, when he saw the crowds, he felt sorry for them. They were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Ang katotohanan ay napaiyak pa ang Panginoon nung kanyang makita yung mga tao at naalala niya kung gaano kaligaw ang mga tao. Ang pinag-uusapan ay hindi mga lahi sa labas ng Israel, Israelites. Steeped in God's Word.
nakababad sa Biblia, ligaw pa. Paano pa yung iba? Kinapakahalaga na maakay ang tao. Ang pag-aakay, siyempre, pinagtsatsagaan, sinasadya, pinupuntahan, kung minsan sinusuyo mo para lang maakay. Why guide them to Abraham's side? Because people are headed for suffering. Hebrews 9:27, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Yan naman talaga hindi na iiwasan ng mga Pharaoh, halos may-ari ng mundo, gods upon earth, hindi rin nila naiwasang mamatay. Ang dami-dami nga nilang tinangkambaunin sa kabilang buhay, yung kaluluwa lang nilang nawala, naiwan din lahat yung baon. Kaya nga ngayon, hinuhukay ng mga archaeologists, at sa habang panahon ay hinuhukay ng mga magnanakaw, kasi hindi naman talaga nadala. Kung gusto nyong lalong maintindihan mga kapatid na hindi talaga nadadala yung mga bagay na yan, tingnan nyo lahat yung mga discoveries ng mga museums, ng mga diggings. Ang mga ninuno natin, the golden age of the Philippines from the 9th to the 11th century, ang gold na na-produce natin, comparable, if at sometimes even better than the golds of the pharaohs. Nakita nyo na ba ang pre-colonial gold collection sa Ayala Museum at sa Central Bank Museum? Di kayo maniniwala. Akala nyo mga tela, nung lapitan nyo, ginto, 24 carats, ang liliit, na weave, akala mo mga sinturon. Pero naiwan din. Naiiwan talaga. Kaya itong mayaman na ito, bigla niyang na-realize, yun naman palang pinag-ubusan ko ng panahon at maaring naging dahilan na kaya ikinapahamak ko at nakapunta-punta pa ako dito sa lugar na ito. May iwan ko lang naman pala. Hindi naman ako kayang paginhawahin. Kahit isang patak na tubig, ipanglilimos ko kahit gaano ko kayaman nun. Kasi naiiwan talaga. Ang tao patungo sa suffering. Kaya pag nakikita mo ang isang bata na bagong panganak, nakakatuwa. Ipinanganak ang bata. Pero anong sabi ni Job? Nung nakaranas siya ng sobrang pagdurusa, mabuti pa din nila ako pinanganak. Kaya nga iba nagpapakamatay pa, pinagsisisihang nabuhay sila. At hindi pa sila tinatawag, sila na ang nagkukusang mawala dito sa mundong ito. Kasi ang daming pagdurusa. Kaya dapat inaakay ang tao patungo sa Diyos habang maaga. Kaya mahalaga yung Daily Vacation Bible School. Kaya mahalaga yung Sunday School for Children. Kaya mahalaga yung Bible Study for Children. Mahalaga na papuntahin sila hanggat maaari sa mga Bible-based Christian schools. Kasi habang maaga pa sila, hindi pa hinaharap ang mga pagdurusan ng mundo, maunahan ang salita ng Diyos sa puso nila. Maunahan ng lakas dahil darating ang maraming panghihina. Maunahan ng pananalig kaysa maunahan ng mga pagdududa. Kailangang akayin hanggang maaga. At bakit natin ito inaalala? Kasi pagka tayo, nasanay na umati ng mga Bible study, umati ng mga worship services, nakakalimutan na natin na marami pa tayong mga kapatid o katumbas ng mga kapatid na mapapahamak pag hindi tayo gumawa ng paraan. Pag hindi tayo kumilos. Pag hindi tayo nagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon, pag hindi natin dala ang Panginoon sa ating mga bahay, sa ating mga opisina, sa ating mga kaibigan, tapos lagi na tayo, aalis ako, may worship ako, meron akong prayer meeting, meron akong practice, paano sila? Hindi dapat natatanggal sa programa ng mga mananampalataya talaga yung soul winning. Dahil gusto nating ihanda ang bawat kaluluwa sa kamatayan at sa pagharap sa Diyos. At hindi yon para rin ganap nilang malasap ang kabutihan ng Diyos sa buhay na ito, hindi lang sa kabila pa. That the pleasures and beauty and joys of life should not be suspended while you await eternity, but the goodness of God can be enjoyed now because God is God of the future and God of today. Napakahalaga ang ating pananagutan. Kaya paminsan-minsan, binabalik-balikan natin dito sa ating mga pag-aaral, bagamat alam na rin natin, pero halimbawa, gaano karami namang tao na dala natin sa Panginoon this past month? Isang buong buwan na lang, huwag na isang buong linggo. Yung talagang malinaw na tinuruan mo, inakay mo, pinangunahan mo at nilid mo sa prayer to accept the Lord into their lives. Gaano? Kailan natin huling ginawa yung mga bagay na yan? Kailan tayo huling nagdala ng mga tao, nagyaya, sinundo sila para dalhin sa Bible study, dalhin sa fellowship, dalhin sa prayer fellowship, dalhin sa pagsamba?
Kuminsan nalilimutan din natin kasi nagiging komportable na tayo, nagiging exclusive club. Samantala ang sabi, para yan sa lahat at dapat dinadala dyan ang bawat isa. Why guide people to Abraham's side? Because God wants people to receive comfort, to be saved. To be by Abraham's side, and very importantly, to be by God's side. Luke 14:23, his master had told him, go out along the back roads and fence rows and make people come in, so that my house will be full. Mag-imbita kayo, yayain nyo kahit sino, dalhin nyo dito sa ating handaan. Yun ang gusto ng Panginoon. Ang imbitasyon ng Panginoon, to whom it may concern. Kung sino may ibig, open. Pero kadalasan yung imbitasyon na yon hindi nakakarating sa mga tao kasi sa ating pinapadeliver. Naranasan na ba natin kuminsan na may nagbigay sa imbitasyon sa kasal, imbitasyon sa isang event, para iabot mo kung kanino, tapos nalimutan mong iabot. At lumampas tuloy yung araw na yon. Araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos sa mga ganong imbitasyon. O, ibigay mo to sa nanay mo, ibigay mo sa biyanan mo, ibigay mo sa office mate mo. Paano natin ginagawa yung delivery? The Lord likes people to come into His house. But in His infinite mystery, He chooses to use us. At yun ang gustong gawin ni mayaman, gawing messenger itong si mahirap. Itong si Lazarus. Kaya lang hindi na pala pwede pag nandun ka na sa kabila eh. Wala nang balikan, wala nang tawiran, ibigin mo man, di ka pwede magmulto. Kasi walang balikan. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Tinutugon nito yung mga sagot ng iba na tinatanong, yung mga tanong ng iba, sinasagot, ba't ang tagal-tagal namang bumalik ni Kristo? Ba't ang tagal-tagal namang magwakas itong mundong ito? Ba't ang tagal-tagal para hanguin na kami dito? Sabi, gusto nyo ngayon na, save na kayo? Paano yung iba? Kaya kung sakali man na hinahabaan pa yung panahon, hindi dahil mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako, kasi gusto pa niyang marami pang makasama. So sa bawat pagtatagal ng muling pagbabalik ng Panginoon, sa bawat pagkakabalam ng tinatawag nating second coming, ibig sabihin binibigyan tayo ng Diyos ng oras to win souls. So what do you do? What do I do to win souls? Ano ba gift sa inyo? Siyempre, kung gifted kayo with teaching, teach. Either formally or informally. Gifted kayo with singing, sing. Gifted kayo with playing instruments, play instruments. To preach, preach. Ano man yung gift nyo. Minsan yung gift nyo nga, ang galing nyo lang mag-imbita, pero hindi naman kayo magsasalita. Pero bit-bit nyo yung tao makikinig sa isang nagsasalita. Nagkakatulong-tulong lahat yung gifts para ang tao maakay. Palayo sa kapahamakan, papunta sa ginhawa. Isang mahalagang misyon. Kung ang mga anak ng Diyos, ang mga tunay na nanalig, didibdibin itong ganitong nilang pribilehyo at pananagutan, dapat lahat ng churches after 2 weeks or 3 weeks, puno na. Hindi na kasya. Kasi hindi ka pumapayag na pumupunta ka mag-isa, wala kang bitbit. Tapos yung nabitbit mo, magbibitbit siya. Talagang 1 month lang, lilipat na naman kayo, puno na. Pero hindi. Hindi naman gano'n na nangyayari. Ba't pa pinapahaba ang panahon? Para magkaroon si Satanas ng oras na lalong marami siya maging kampon. Para yung mga mainit na sana sa Panginoon ay nagka-oras pa magka-backslide tuloy. Ganun kaya? Kaya tayo binibigyan ng oras. Binibigyan tayo ng oras. Sabi niya, redeem time. The days are evil. We've got to use every available minute to be servants of God, to invite people. And of course, because you represent the party that's inviting, we should be presentable enough. Kumisan, kaya naman hindi tinanggap yung imbitasyon, hindi naman dahil ayaw sa Diyos, kundi nakakainis pala tayo, hindi pala maganda yung style natin, nakaka-offend, nakakasakal kumisan. So, pinag-aaralan din natin yon. Mahalaga ang paglipas ng bawat oras, dapat dumadami ang naliligtas. At yung mga naliligtas na dapat lumalago. Lumalaki ang kaharian ng Diyos. Not only in terms of numbers of people who go to church, but in terms of intensity. How intense they are in their love for God. Kung gaano yung espiritu ay sumusuko at isinusuko sa Diyos. Now, how to guide people to Abraham's side? Nakita na natin sa istorya. Bring Moses and the prophets.
In other words, bring the Bible to them. Nung kasing mga panahon na nangyari itong kwentong ito, yung Bible wala pang New Testament. Kaya Moses and the prophets pa lang yun. The law and the prophets. Hindi pa na-compile yung tinatawag natin na yun na New Testament. But now you want to bring them to God, bring the Bible to them. Old and New Testament. The spirit of the old and the spirit of the new together. So Luke 16:29, Abraham answered, "Your brothers can read what Moses and the prophets wrote. They should pay attention to that." Yun ay sapat. Ganun. In other words, a Bible study. The best decoration of any house is a small group studying the Bible together. Wala na ibang gagandang dekorasyon ng bahay. Ang pinakamagandang kotseng nakaparada nga sa isang garahe, isang fellowship. Nag-aawitan para sa Panginoon dahil doon may space, dahil doon mas presko. Yung mga bahay natin, ibinibigay ng Diyos hindi lang para tirhan natin, kundi para tirhan ang Kanyang Espiritu. At hindi lang para mag-entertain ang sarili natin bisita, kundi para doon tanggapin ang mga bisita ng Panginoon kung saan nakikilala nila ang Diyos, nakikita nila yung practical ways how to apply God's wisdom in their daily lives. And then they get out of your house enriched by God, touched by God. Yun ang napakagandang tahanan. Kahit ano yung value nun mo na financially. Na ang bahay natin, extension of God's heaven, meaning our homes, our offices, all the spaces under our authority or influence are embassies of heaven. Na ipinapagamit natin para pakinabangan sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. You can even do a mini concert in your house. Wala namang rules yan. Ang mahalaga, God is glorified, Jesus is lifted up, and people hear of God's awesome power. And then they heal. And then people are strengthened. Yan naman ang kailangan natin kapayapaan. At sa Panginoon lang natin yun makikita. How do we guide people to Abraham's side? Bring God or Jesus to them. So we have to be good representatives. Sapat kasi ang ginawa ng Panginoon para sa lahat. Bakit hindi effective sa lahat? Kasi hindi pa nila nauunawa. Hindi nila na-i-appropriate sa sarili nila. Isaiah 53:5, "But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed." Kaya nasugatan si Jesus para pagalingin ang mga sugat natin. Bakit ang dami pang sugatan? Hindi pa kasi nailalapit yung sugat nila kay Jesus. Bakit ang dami pang pamilyang lalong nagkakagawasak-wasak? Mga nasisira mga buhay. Sayang naman yung dugo ni Jesus, sayang ang kanyang paghihirap kung hindi mailapat yon sa mga ganong pangangailangan. Dahil si Jesus ay sapat sa lahat. Kailangan lang, parang gamot, itapal mo. Kailangan magkaroon ng contact point. And you will be that agent. Yun sana ang gustong ipagawa ng mayaman kay Lazarus. Kaya lang hindi na pwede. Pero tayo, dahil nandito pa sa mundong ito, pwedeng-pwede tayo lahat. Pwedeng-pwede. Siyempre, dapat nating unahin yung mga sarili nating mga mahal sa buhay. And then, kung sino yung makasalubong natin, kilala mo o hindi, mahal din ng Diyos. Kailangan din yun na ating ilapit sa Kanya. Hindi tayo lagi nilang dasal ng dasal para tayo i-bless. Hindi tayo dasal ng dasal para mahingi natin yung gusto natin. Worship tayo ng worship para we will feel good, para we are edified, at blessed na blessed. Hindi lang yun. Kailangan din blessing tayo sa iba. At isa sa mga pinakamatatas na uri ng maging blessed, so to speak, is to be a blessing to others. Hindi lang yung laging tayo yung recipient of God's goodness. Sapat na maraming araw na nakaka-receive tayo. Dapat meron tayong laging siniserious na assignment. How to be an agent of God's giving to other people. Katulad na lamang nung jailer sa Acts. Dinala niya yung mga disciples sa bahay niya dahil nadala siya sa Panginoon, yung buong bahay niya na pagpala. At tinanong ang mga anak ng Diyos, what must we do to be saved? Sagot nila sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Siyempre, hindi naman magic na yung household biglang na-save dahil na-save lang yung isang member. Kasi ang gagawin mo dahil na-save ka, hindi ka titigil hanggang hindi mo nadadala ang Panginoon at yung kaligtasan sa tahanan, sa sambahayan mo. Kaya masasave din sila. May work involved.
kayong pamilya na save. Who will guide them to Abraham's side? Not Lazarus, not the dead, but you and I. Tayo ang pwede pa. Mga kapatid, ididiin ko to, huwag yung palalampasin ng panahon na wala tayong nadadalang kaluluwa sa Diyos. Baka ngayon na lang ang dahilan kaya pinapahaba pa yung buhay natin eh. Kaya tayo naliligtas kumisan sa mga sakuna, kaya bibigyan tayo ng mga blessing para maging instrumento tayo, para magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Never abandon that duty, that privilege. That's wonderful way to be blessings to people. Kita ninyo itong isang magkapatid, sabi niya, alam mo, na-meet ko si Jesus of Nazareth. Sabi ko noon, ito na kaya ang Messiah? Ang sagot naman ng kapatid niya sa John 1:6, Nazareth? Can anything good come from there? Nathanael asked, come and see, said Philip. So, ito na kaya? Pinakakahintay natin, ito na kaya ang sagot sa ating mga tanong? Sabi naman itong isa, meron ba namang mabuting manggagaling dyan sa Nazareth? Hindi nakipagtalo si Philip, ha? Sabi niya, come and see. And of course, Nathanael went to Jesus and really became a very, very close student of the Lord. Kasi hindi nakipagtalo si Philip. Maraming beses hindi tayo nakakapagdala sa Panginoon kasi nakikipagtalo tayo. Sabi niya, come and see, tingnan mo, subukan mo. Nang malaman mo kung effective. It is a very good invitation. Non-threatening, hindi turn off. Isaiah 52:7, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. At dapat yun yung paa natin yun. Ang magagandang paa, yung nagdadala ng mabuting balita. Brother brings brother to the Lord. Sister brings sister. Sinner brings sinner. Yun ang napakasarap na uri ng pamumuhay. Now, hell is suffering to come in the future. But hell is also suffering here and now. You want to save people from hell in the next life and from this life? Bring them to the Lord. People need God not only to avoid suffering in eternity, but also to avoid suffering now. People need God not only to enjoy heaven in eternity, but also to have a piece of heaven now. Bawat panahon mahalaga. Hindi lang yung darating pa, kundi yung ngayon din. Kaya nais kong ulitin ng mga kapatid. Madalas kasi ang ating mga pinag-aaralan dito, message kung paano lutasin ang mga problema natin, paano tayo makinabang sa kabutihan ng Diyos, paano tayo mabless. Pero ngayon, let's stop all this asking and let's just ponder how we can be blessings to people. Yan lang naman ang talagang tamang paraan para magsukli sa kabutihan ng Diyos, na yung kabutihan niya na tinanggap na natin, atin namang ipasa sa iba. Bring souls to God. And in bringing souls to God, you could also be bringing to God your own suffering. And therefore, when you bring people to the Lord for healing, kadalasan tayo naman yung una nahihil. Laging may benepisyo ang paglapit sa Panginoon. Never stop soul winning. Never give up. Never be tired. Keep bringing God to people and God's word to people. Guide people away from suffering because you who have been guided by the Lord will now become an instrument. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kahit ganito lang kami, ginagamit niyo po kami na maging blessing sa kapwa. Iba't ibang talento, iba't ibang husay, kumisan iba't ibang nakaraan, iba't ibang pinanggalingan, hinuhugot niyo kami sa dilim, hinuhugot niyo kami sa putik, dinadampot niyo kami sa pinanggalingan naming mga pusali at mga karumihan. Pero nais namin, Panginoon, na mula nang kayo'y pumasok sa aming buhay at nakilala namin kayo, maging instrumento kami ng iyong mabuting kalooban, hindi lang para sa amin, kundi sa aming kapwa. Lagi niyo pong ipaalala sa amin ang pananagutan namin doon sa mga hindi pa lumalapit sa inyo. Sa mga hindi pa nagbubukas ng puso. Turuan niyo kami, Panginoon, na hindi lang laging mangimbita, hindi lang laging manghikayat, bagamat napakagandang gawin. Turuan niyo kaming mabuhay sa paraan na lalong lumalakas yung aming pag-iimbita sa kapwa. Teach us to live, Lord, a kind of life that will not disqualify us from being channels of blessings, that will not disqualify us from being heard by people, kundi yung pamumuhay, Panginoon, na responsable, na laging iniisip, hindi ako mabubuhay sa paraan
na mawawalan tuloy ako ng boses para mag-share ng gospel. Teach us, Lord, to be instruments of your blessings so that many people will not have to go into suffering because we have obeyed you and we have become your instrument. Magbulay-bulay sumandali sa tahimik na pananalangin, mga kapatid, at nais ko hamunin kayong isipin ang mga taong kayang-kaya niyong abutin pero hindi pa naaabot sa Panginoon. Ano man yung dahilan, ba't hindi natin nagagawa ang dapat gawin? Isuko sa Panginoon ngayon, ihingi ng blessing para bawat sandali na ipapahiram pa sa atin ng Diyos, maging mabunga at kapakipakinabang. Ama, sa pananahimik na yung mga anak, ipaalala mo sa amin ang mga taong nais naming puntahan, dalhin sa iyo, dalhan ang salita mo, at bigyan niyo kami, Panginoon, ng lakas ng Espiritu, lakas ng loob na magawa ito. Turuan niyo kami na mag-akay ng maraming tao palapit sa inyo. Let's be silent before the Lord and listen to the Spirit of God. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Guide Them Away from Suffering. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran da ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka,
nagbibigay ng liwanag mula doon sa silangan. Nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan. Nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyang gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasan ang inyong kapayapaan. Patinimnim ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa diliman o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, Daigon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluhuran ka, Jesus, sa lahat ng dahon. Sambahin ka, O Diyos, Daigon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluhuran ka, Jesus, sa lahat ng dahon. Papurihan ka, Daigon ka, Jesus. Daydayawan ka, Kaluhuran ka. sambahin ka, O Diyos. Papurihan ka. Bakit may mga nagsasabing sila'y taga Cebu o Manila kahit hindi naman? Siguro yung ating colonial experience na masyadong kinlamorize yung mga big towns, yung mga kabesera. Kaya naman kahit man halimbawa, taga Cavite, taga Manila sila eh. Kahit taga Montalban, Rizal, tinanong mo yan pag nasa Davao ka, taga Manila. So yung mga taga Bohol, yung mga taga Baclayon halimbawa, mga taga Bolhon, taga Cebu naman sila. Kasi gusto mong i-identify ang sarili mo sa isang malaking bayan. Kasi nga, nasanay tayo na yun ang point of reference at sense of identity. Ang siguro kailangan natin ngayon na i-develop pa, pagkabat maganda na meron tayong malalaking mga syudad, pride of place. Na kung tayo galing sa Matnog, o kaya galing tayo sa Bulan, o kaya ay sa Baknotan, sabihin natin na doon tayo galing. Kasi doon talaga tayo tumubo and we should be proud of our birthplace. Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng espiritong buhay.
Bigyan mo ako ng pusong napaaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay. Mapagtigis na puso, kabaitan ng taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu.
labis na pag-ibig ang nais kong ibigay. Magmula nang tanggapin ko si Jesus sa aking buhay. Noon ng Diyos sa puso ko'y isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Meron akong pag-ibig dito sa puso ko. Meron akong pag-ibig nais kong ibahagi lagi sa inyo. Meron akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso mo'y isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Meron akong pag-ibig dito sa puso ko. Meron akong pag-ibig nais kong ibahagi lagi sa inyo. Meron akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!